sa nakaraang buhay dahil sa tinatawag na katarungan. Ako mismo ang nagdala sa aking amang pinuno ng sindikato sa Bitayan. Wala siyang kahit kaunting sisi. Sa halip ay puno ng kasiyahan ang tingin niya sa akin. Hanggang sa maparusahan ng ama. Doon ko lamang napagtanto, ang tinatawag na katarungan, ay piyon lamang sa laro ng makapangyarihan. Walang katapusang pagsisisi at pagkamuhi sa sarili ang bamalat sa akin. Pagmulat ko muli ako ay muling isinilang. Bumalik ako sa sandali bago maghanda ang ama sa labanan. Yan si paggising mo bumalik kaagad sa paaralan. Magulo rito at maya-maya magkakagulo huwag kang matalsikan ng dugo. Ibinato ng ama ang mga salitang ito. Sabay lingon at pasiga sa mga malalakas na lalaki sa loob ng bahay. Ano ang inaanti ninyo? Nasaan ang kutsilyo ni Shanjai? Yung bagong hasa, si Chen Ye na may palayaw na Shanjai. Pinakatapat na kanang kamay ng ama. Sa nakaraang buhay, sa labanan ding ito naputol ang litid ng kanyang kamay. At tuluyang naging inutil. Mga kapatid, ang buwisit na si Jiang Sedom umina sa ulo natin. Inagaw ang ating suklay. Sinira ang ating mga sasakyan. Ngayon gusto pang kunin ang teritoryo natin. Matitiis ba natin ito? Hindi kailanman. Sugurin natin sila. Umalingaw-ngaw ang sigawan. Pinagmasdan ng ama ang tanawin sa harap niya. Mabilis na naglaho ang pagkalito sa kanyang mga mata. Napaltan ito ng matibay na determinasyon. Dahil muling isinilang ako, ang trahedya ng nakaraang buhay ay hindi na mauulit. Sa sandaling hinawakan ng ama ang kutsilyo. At handa ng manguna sa pagsugod palabas. Inunat ko ang kamay at mahigpit na hinawakan ang kanyang pulsuhan. Ano ba anak, kulang na ba ang baon mo? Humingi ka kay Tiyong Joe. Nagmamamadali ako ngayon. Pagkasabi nito sinubukan ng ama na bitawan ng kamay. Ngunit napansin niyang napakalakas ng kapit ko. Parang bakal na pang-ipit, hindi man lang gumalaw. Tay, ibaba mo ang kutsilyo. Si Chen Ye at si Zhou Fasheng sa loob ng bahay. Pati ang ilang dosenang kapatid ay natigilan. Sino ang hindi nakakaalam? Ang panganay ng pamilyang Shen ay isang masunerang bata na puro aral lang ang alam. Kahit pumatay ng manok ay hindi kayang panoorin. Ngayon ay naglakas loob pang pigilan ang matanda sa pananaksak. Anong kalokohan ang sinasabi mo bata? Yung walang hiya ay inihiya na ako sa mukha. Kung hindi ko siya aayusin paano pa ako kikilos sa Lehigh City? Bitawan mo, bumalik ka na sa universidad mo. Hindi mo dapat pinapakilaman ang ganitong maruruming gawain. Sabi ko ibaba mo ang kutsilyo. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Sumusobra ka na. Ako ang ama mo. May lakas loob kang pigilan ako. Shanjai, hilahin ninyo ang batang amo at ibalik sa paaralan. Pamangkin hindi man pino ang salita pero may punto. Hindi angkop sa bata ang ganitong eksena. Umalis ka na. Kakausad pa lang sana si Chen Ye. Ngunit napahinto siya sa bigla kong inilabas na presensya. Napatigil sa kinatatayuan. Lumayas. Isang salitang kasing lamig ng yelo. Na nagpasiklab ng takot sa puso ng mga lalaki sa loob. Chen Yanxi, nababaliw ka na ba? Para kanino ba ang ginagawa ko ngayon? Hindi ba para lang kumita ng mas maraming pera? Para may pang-asawa ka at pambili ng bahay sa hinaharap? Tumabi ka sa harap ko. Biglang nagbuhos ng lakas ang ama. At tuluyang nakawala sa hawak ko. Ngunit sa sumunod na sandali, humakbang ako pasulong. Mabilis ang galaw na parang anino. Bago pa makareaksyon ang lahat, biglang dumulas palabas ang kanang kamay ko. Eksaktong sinunggaban ng pulsuhan ng ama na may hawak na kutsilyo. Mariing pinisil ng mga daliri ko ang litid. Ang mabigat na bakal na kutsilyo ay bumagsak sa sementong sahig. Naglabas ng nakakabinging ingay. Bamalat ang katahimikan. Lahat ay nanlaki ang mga mata. Parang nakakita ng halimaw sa pagtingin sa akin. Ang mahinang mukhang iskolar ng pamilyang Shen ay walang armas na inagaw ang kutsilyo ni Shen Xiaoshan, ang tigre ng Linhai. Sumusobra ka na talaga. Tahi kung gusto mong mamatay sa kulungan at mabulok doon. Tumapak ka lang palabas ng pintong ito. Hinding-hindi kita pipigilan. Ikaw na walang kwentang bata. Ano ang alam mo sa mundo ng mga gang? Nakapatong na sila sa leeg ko at dumudumi pa. Kung hindi ko siya harapin, sino pa ang tatawag sa akin bukas ng Kuya Xiaoshan? Tumayo kayong lahat. Sino man ang hamarang sa akin ngayon ay makakatikim. Sa ganitong sitwasyon, yumuko ang ama para pulutin ang kutsilyo. Malamig akong nagsalita. Sa interseksyon dalawang kanto ang layo. May nakaparadang Mitsubishi van. Ang huling numero ng plaka ay 8. Nasa loob ang Kapitan Cheng ng kriminal na investigasyon. May hawak na bagong aprobadong warrant ng pag-aresto. Kapag nadungisan ng dugo ang kutsilyong hawak mo, binabati kita panimula ay 20 taon. Baka mapuruhan ka pa ng bala. Paano mo nalaman na nandoon si Cheng Yanwang? Si Cheng Li, bangungot ng mundo ng gang sa Linhai City. May palayaw na haring yama. Sino mang bumangga siguradong babagsak. Kung hindi ka naniniwala, magpadala ka ngayon ng kapatid na hindi kilala. Tingnan kung nandoon nga ang sasakyan. Tingnan kung umiinom ng tsaa ang mga tao sa loob. Naghihintay lang magsara ang lambat. Agad kumandat si Chen Ye sa isang tauhan sa may pinto. Tumakbo agad ang tauhan. Pagkalipas ng 5 minuto, pabalik na sumugod ang tauhan na pasuray-suray. Maputlang mapatla ang mukha, parang nakakita ng multo. May pulis talaga, nandoon mismo sa kanto. Kilala ko ang sasakyang iyon. Sasakyan ng mga nakasibilyan ng City Bureau. May 2 police car din sa tapat ng Jiang Family Restaurant. Parang nagbabantay ng lugar. Namula muna ang mukha ng ama saka namutla, at saka naging bughaw.
Agad pinagpawisan ng malamig ang likod. Kung hindi inagaw ng anak ang kutsilyo kanina, patay na sana siya ngayon. Nagising ka na ba? Ang Jiangse na ito. Sobrang tuso. Hindi ito simpleng panlilin lang. Ito ang tinatawag na dimensional na pagdurog. Ngayon ay taong 2000. Lampas kalahating taon na ang milenyo. Laos na ang estilo mo. Ang mundo ngayon ay hindi na santukan at patayan. Ito ay pakikipag-ugnayan. Ito ay galaw ng kapital. Ito ay mga probisyon ng batas. Bakit naglakas loob si Jiangse na agawin ang teritoryo mo? Dahil nakasut siya. Ikaw nakasando. Dahil ginagamit niya ang utak. Ikaw kutsilyo ang gamit. Dahil marunong siyang gumamit ng pulis para pumatay. Samantalang ikaw sarili mo lang ang itinutulak sa kulungan. Kung ganoon, ano ang dapat gawin? Nilapastangan na tayo ng harapan. Gusto mo bang magmukha akong pagong na nagtatago? Hindi ko kayang lunukin ang galit na ito. Tay, anak mo ako. May nangapi sa akin. Mas gusto ko pang patayin siya kaysa sa iyo. Pero kailangan nating magpalit ng paraan. 3 araw. Tay, ipagkatiwala mo sa akin ang mga kapatid na ito. Ibigay mo rin sa akin ang selyo ng kumpanya. At ipatapon mo sa kanila ang lahat ng hawak na kutsilyo. Hindi ako gagalaw ng kutsilyo. Hindi gagalaw ng baril sa loob ng 3 araw. Papaluhurin ko si Jiangse sa harap ng bahay natin. At iluwa niya ang inagaw na teritoryo. At ibalik ang pera ng kusa. Kung hindi ko magawa, habang buhay na akong hindi makikialam sa mga gulo mo. Kung gusto mong makulong, ako ang magdadala ng pagkain mo. Pamangkin, nag-aral ka ba hanggang mabaliw? Hindi biro ang taong si Jiang Cheng. Huwag mong pasabugin ang kayabangan mo. Tumahimik ka. Pagkakatiwalaan kita sa pagkakataong ito. Kung hindi dahil sa iyo ngayon, nasa kulungan na sana ako ngayon. Ikaw ang nagligtas sa buhay na ito. Ang kumpanyang ito ay iiwan ko rin sa iyo. Bahala ka na kung paano mo gagalawin. Anak, sa kamay natin ngayon bukod sa mga magagaspang na taong ito. Wala na tayong iba. Paano mo balak galawin si Jiangse? Nang marinig ko ito, napangiti ako sa sandaling iyon. Sa maamong kilay at mata ay umalon ang lamig at bagsik. Parang ahas na kakalabas lang ng dila. Mukhang disente pero bulok, ngunit nakakapangilabot. Hindi ba napakadali lang nito? Una, palitan mo ang suot mo. Bumili ka ng isang suot. Yung pinakamahal. Kinabukasan sa Linhai International Trade Building. Nakikipagbuno ang ama sa kurbata sa leeg. Namumula ang mukha. Hinggilan na ako. Sobrang sikip ng suot na ito. Hindi ko man lang maangat ang braso. Anak, pwede bang huwag na nating isuot ito? Mukha akong kung anong bugaw. Mahigit 8,000 pa ang presyong ito. Ilang beses na inuman na sana ng mga kapatid ko ang halaga nito. Armani yan. Kapag suot mo yan, hindi ka na taga-singil sa lumang distrito. Na leader ng mga hooligan. Isa ka ng kilalang pribadong negosyante ng Linhai City. Chairman Shen Shaoshan. Pagkatapos ay nagpalit din ako ng suot. Madilim na abong custom suit. Sakto ang tabas. Ipinakita ang tuwid at malinis na pangangatawan ng isang binata. Nawala ang dating kahinaan. Nadagdagan ng bigat at bagsik. Parang batang elite na kakapasok lang sa mundo ng negosyo. Tera na, matanda. Tandaan mo mamaya, pagdating sa kumpanya, ituwid mo ang likod at bawasan ang salita. Kung gusto mong magmura, gawin mo na lang sa isip. Sige, alam ko na. Alam ko na ang daldal mo. Ikaw ba ang ama o ako ang ama? Maya-maya dumating na sa Shaoshan Transport Company. Isang grupo ng mga lalaking hubad ang pang-itaas. Nagkakantahan at naglalaro ng baraha sa bakuran. Maingay at palaban. Ay dumating na ang kuya. Lumingon ang lahat. Biglang tumahimik. Nanlaki ang mga mata. 2 lalaking nakasuot ang pumasok sa gate. Ang nasa unahan ay matipuno at malapad ang likod. Siya mismo ang kuya nilang si Shen Shaoshan. Ang kasunod na binata ay malamig ang aura. Hindi inaasahan na ang panganay na si Shen Yancy. Putang ina. Kuya, anong nangyari sa inyo? Ang ayos ng suot. Yun ba ang batang amo? Ang dating parang elite sa pelikulang Hong Kong. Binaliwala ko ang mga nagtatakang tingin sa paligid. Diretso akong nagtungo sa finance office. Tiyong Joe, ilabas mo ang ledger. Ay hindi, batang amo. Bakit mo titingnan ang ledger? Magulo ang mga numero dyan. Hindi mo maiintindihan. Si Joe Fasheng ay matagal ng tao ng kumpanya. At pinagkakatiwalaan ng ama. Pero malinaw sa akin, marumi ang galaw ng taong ito. Duwag na parang daga, at tipikal na balimbing. Sa nakaraang buhay siya mismo ang tumalikod sa gitna ng laban, at nagbigay ng maraming impormasyon kay Jiangse. Hindi ko babasahin. Ikaw ang magbasa para sa akin. Basahin mo lang ang gastos sa pagtanggap noong nakaraang buwan. At pati ang detalye ng kakabili lang. Kinabahan si Joe Fasheng, ngunit hindi nang ahas sumuway. Piliting kinuha ang ledger. Pagbili ng bakal 10 tonelada. Presyo bawat tonelada 3,200. Kabuuan 30 at 2,000. Noong nakaraang buwan ang karaniwang presyo ng bakal ay 2,600. Tiyong Joe, saang tindahan mo ito binili? Bakal bang may ginto at diamante? Mas mahal ng 20%. Ilang order ba iyon? May dagdag na bayad sa madali ang proseso. Sige, tuloy natin. Mayo 8, gastos sa pakikitungo 50,000. Sino ang pinakain? Pinakain. Ilang leader ng Bureau ng Industriya at Komersyo. Sino-sino, ano ang apelyido?
Saan kumain? Anong alak ang ininom? Tuluyang nataranta si Joe Fusheng. Pautal-yutal na hindi makasagot. Ito lahat ay inayos ni Kuya Leo. Ako hindi masyadong malinaw. Sa sumunod na segundo malakas kong sinampal ang ledger. Hindi malakas ang tunog, ngunit may dalang nakakatindig na presyon. Sa takot na paupo si Joe Fusheng sa sahig. Pati ang amang naninigarilyo sa pinto ay nagulat. Halos mahulog ang sigarilyo sa kamay. Tiyong Joe, ang librong ito ay bulok na parang tae. Hindi ko tatanungin kung magkano ang kinurakot mo. Pero ang 50,000 gastos sa pakikitungo kaninong bulsa napunta? At sino ang nag-utos sa iyo na gumawa ng pekeng tala? Pag-isipan mong mabuti bago sumagot. Biglang namutla ang mukha ni Joe Fusheng. Nanginginig ang mga labi, tumingin siya sa akin nang may takot sa mga mata. Ang malamig na pawis sa noo ay dumadaloy pababa sa pisngi. Sige, ilagay mo na rito ang ledger. Tiyong Joe, maghilamos ka muna, pawis na pawis ka. Ano ba anak, hindi tugma ang mga libro tay? Na ang kumpanyang ito ay nabuhay hanggang ngayon, ay dahil matibay ang kapalaran mo. Tara na, halos oras na, puntahan si Jiangse. Talaga bang pupunta tayo? Wala naman tayong dala. Hindi pa natag ang loob ng tatay mo. Sino ang nagsabing wala? Hawakan mo, mula sa dala kong briefcase. Kumuha ako ng makapal na bungkos ng mga dokumento, at iniabot sa ama. May pagdudang tinanggap ng ama. Pagbukas niya, halos lumabas ang mga mata. Tungkol sa Jiang Family Entertainment City. Ulat ng investigasyon sa malalaking panganib sa sunog ng Dingsheng KTV. Detalyadong tala ng pag-iwas sa buwis ng Jiang Logistics noong 1999. Mga kopya, mayroon pang ang ilang malabong ngunit malinaw na makikilalang mga litrato. Sa litrato yakap ni Jiangse ang ilang menor de edad na babae. Sa loob ng private room. Anak, saan mo nakuha ang mga ito? Ang problema sa sunog ng Jiang Family Entertainment City ang ugat ng buhay ng pamilya Jiang. Ang tala ng pag-iwas sa buwis ay lihim ng mga lihim. Tay, huwag ka nang magtanong. Sabihin na lang na pinagpala ng mga ninuno, Terren at Chairman Shen. Turuan natin ang mayabang na batang Jiang. Kung ano ang tunay na itim laban sa itim. Sa kabilang panig, isinisiksik ni Chen Ye ang bakal na tubo sa baywang. Habang binabanggit pa rin ang batang amo. Mas mabuti ng handa, kung sakaling gumamit ng maruming paraan ang mga anak ng pamilyang Jiang. Para rin may pangharang ako kay kuya. Ilabas mo. Itapon ninyo lahat. Kuya, bakal na tubo lang naman ito. Hindi naman siguro ilegal. Ano ba talaga ang gagawin natin ngayon? Mananaksak at aagaw ng teritoryo. Maniningil ng proteksyon. Pupunta tayo para sa usapang negosyo. Makikipag-usap ng negosyong milyon ang halaga. May nakita ka na bang negosyanteng milyonaryo? Na may nakasukbit na tubo sa baywang habang pumipirma ng kontrata. Nakakababa ng halaga yan. Sundin ang batang amo. Mga disenteng tao tayo ngayon. Tay, pagdating natin doon, may itatakda akong patakaran. Laging nakangiti. Ano, dinudurog na nga tayo ng harapan. Ngumingiti pa rin ako. Makikipagnegosasyon ako. Hindi magbebenta ng ngiti. Batang amo sa init ng ulo ni kuya. Baka magka-internal injury pa yan. Mag-compute tayo. Magdadala tayo ng 30 tao at susugod. Bugbugin si Jiangse hanggang ICU. Masarap sa pakiramdam, di ba? Ha. Sobrang sarap. Ha. Tapos sino ang magbabayad ng ospital? Sino ang huhulihin ng pulis? Magkano ang babayaran natin? Ilang taon kang makukulong. Hindi na nagsalita ang ama. Alam na alam niya sa loob niya. Pagkatapos ng gulong ito, hindi bababa sa ilang daang libo ang mawawala. At kailangan pang magtago muna. Mas malaki ang lugi kaysa pakinabang. Palitan ko ang paraan ng pagkalkula. Kung pababagsakin ko ang kumpanya niya, at mabaon siya sa utang, gawing palaboy ang dating batang amo ng pamilyang Jiang. At sa huli makulong dahil sa krimeng pang-ekonomiya. Ang pera niya magiging pera natin. Ang teritoryo niya magiging teritoryo natin. Hindi lang siya luluhod at magmamakaawa, kundi sa kulungan niya tatapusin ang natitirang buhay. Ay alin ang mas sulit, talunin siya, o durugin siya hanggang mamatay sa loob? Ito pa ba yung batang puro aral lang dati? Ang utak na ito, mas maitim pa kaysa sa akin na kalahating buhay sa ilalim ng mundo. Anak, kung papasok ka sa mundo ng itim, mukhang wala ng silbi ang mga tulad naming matatanda. Sobrang tuso nito, matandang deng hindi ito tuso. Ito ay galaw ng kapital. Ito ay pag-atakeng pababang antas. Matuto ka, marami pang ganito sa hinaharap. Sige, makikinig ako sa iyo. Kahit itutok niya ang kutsilyo sa leeg ko ngayon, ngumingiti pa rin ako sa kanya. Basta makuha natin ang pera niya. Kahit tawagin ko pa siyang lolo ay ayos lang. HMPH. Hindi nagtagal, ligtas na dumating ang grupo sa Jiang Family Restaurant. Sa loob ng VIP room si Jiangse ay nakaupo sa pangunahing pwesto. Nang makita ang ama na pumasok, umakyat ang mapanuyang ngiti sa sulok ng labi. Kuya Xiaoshan, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Tinawag kita ngayon, dahil sa dalawang bagay. Una, ang linya ng kargamento sa timog na pantalan ay sa akin. Ikalawa, para sa gastos sa ospital ng kapatid kong nasaktan dati. Maglabas ka ng 500,000. Basta pumayag ka sa dalawang kondisyong ito. Magiging mabuting magkapit-bahay pa rin tayo sa hinaharap.
Kung hindi ka papayag, mukhang mahirap lunukin ang hapunang ito ngayon. Alinman iwanan mo ang teritoryo, o mag-iwan ka ng isang kamay. Jiangse, nanaginip ka ba? Ang pantalan ay pinaglaban ng mga kapatid ko kapalit ng buhay. Bakit ko ibibigay sa iyo? Pati kamay ko pa, hindi ka ba natatakot maputulan ng ngipin? Kung ganoon wala nang pag-uusapan. Mapanuyang ngumiti si Jiangse. Isang kumpas at ang mga tauhan sa likod ay agad humakbang pasulong. Sabay-sabay na itinaas ang mga itak. Biglang nagyelo sa tindi ang hangin sa loob ng silid. Parang kumalat na ang amoy ng dugo. Sandali, huwag muna kayong kabahan. Pagkasabi nito, ang mga tingin ng lahat ay sabay-sabay na tumuon sa akin sa gilid. Dahan-dahan kong binuksan ang dala kong briefcase at kumuha ng mahabang itim na bagay. Ngumiti ako ng bahagya, pinindot ang switch. Nagsimulang pumurap ang pulang ilaw ng recorder. Patang Jiang, huwag kang tumigil. Ituloy mo kung kaninong kamay ang iiwan kanina. Lakasan mo pa, linawin mo pa. Itinuro ko ang kumukurap na pulang ilaw. Banayad ang ngiti, ngunit may yelong nakabaon sa mga mata. Parang isang eleganteng demonyo. Artikulo 274 ng Batas Penal. Krimen ng panginikil. Kung malaki ang halaga o may iba pang mabigat na pangyayari. Parusang pagkakakulong mula 3 hanggang 10 taon. Krimen ng sinadyang pananakit na nagdulot ng malubhang pinsala. Parusang pagkakakulong mula 3 hanggang 10 taon. Ang recording na ito, ipapabackup ko ng 3 kopya sa aking abogado. Isang kopya sa Criminal Investigation Team ng City Bureau. Isang kopya sa tanggapan ng Paiskalya. At isa pang kopya ay ibibigay sa Kapitan Cheng na nagkakape sa kabila. Tinitigan ni Jiangse ang maliit na recorder. Matinding kumislat ang sulok ng mata. Biglang dumilim ang mukha na parang tutulo ang tubig. Gumagamit ka ng maruming paraan. Huwag mo namang sabihin ng ganyan. Ito ay gawi sa negosyo. Ganyan ang ginagawa ng malalaking kumpanya sa meeting. May reserba para hindi magkaalitan sa hinaharap. Ikaw nga Jiang, bakit ganyan ang itsura mo? Hindi mo ba narinig ng malinaw ang batas kanina? Gusto mo bang ulitin ko? Tuluyang sumabog ang galit ni Jiangse. Sa sariling teritoryo niya ay dinurog siya ng mag-amang ito. Kapag kumalat ang balitang ito, tuluyan na siyang hindi makakatayo sa mundo ng Linhai City. Durugin ninyo ang bagay na iyan. At bugbugin ninyo hanggang mamatay ang 2 basurang asong ito. Ako ang sasalo kapag may nangyari.